Sa kwento, si Wen Chen ay isang makisig na lalaki na may matipunong katawan at six-pack abs na may 6 na pandesal sa tiyan. Ngunit siya ay nakulong sa isang kakaibang siklo ng oras, paulit-ulit na isinasabuhay ang araw ng July 7, 2020 noong una, inisip niyang ito ay isang pagkakataon upang malugod na magpakasasa sa lahat ng kanyang gusto nang walang iniintinding kahihinatnan. Kumain siya, uminom, at nagpakaligaya ng walang pakialam sa pera o bukas. Subalit habang tumatagal, ang walang katapusang kalayawan ay nauwi sa pagkabagot. Naghahanap ng ibang kasiyahan, sinubukan niyang gawin ang mga mapanganib at labag sa batas. Nagnakaw siya ng bangko, nilipol ang mga sindikato gamit ang armas, at kahit paulit-ulit na nagtangkang kitlin ang sariling buhay. Ngunit dahil sa siklo ng oras, wala ni isang pangyayari ang nag-iiwan ng permanenteng bakas. Lumipas ang mahigit 300,000 ulit ng parehong araw, nakatumbas ng 1,000 taon, at sa panahong iyon nakalikom siya ng napakaraming kasanayan, marunong na sa iba't ibang wika. Bihasa sa paghahak, at malalim ang kaalaman sa teknolohiya ng buong mundo. Isang araw, ginamit niya ang kanyang karanasan bilang pambungad sa isang babae na nais niyang makilala. Hindi naniwala ang babae at inakalang ito'y imbento lamang upang mapalapit sa kanya. Dahil naiinip, nag-text ang babae sa kaibigan upang magpatulong. Ngunit tiyak na sinabi ni Wen na hindi darating ang kaibigan dahil bumalik na ang nobyo nito at mas piniling kasama yon. Idinagdag pa niya na sa loob ng 9 na minuto at 13 segundo ay makatatanggap ito ng tawag na magpapatunay. Nainis ang babae at tumayo, aksidenteng nabangga ang isang lalaki sa likod. Agad siyang hinawakan nito at humingi ng kabayaran. Nang makipagbuno ang babae upang makawala, pumasok si Wen at hinamon ang lalaki na siya na lamang ang lapitan. Umatake ang lalaki, ngunit mabilis na naiwasan ni Wen ang suntok at agad niyang binalik ng isang malakas na hampas ang kalaban. Nang makita ng mga kasamahan ang pagkatalo ng kanilang pinuno, nagsilapit sila na may dalang armas. Subalit tinanong sila ni Wen kung ito ba ang turo ng kanilang leader na si Hai. Nagulat ang mga tauhan sa pagkakabanggit ng pangalan. Kinuha pa ni Wen ang telepono at tinawagan si Hai, binanggit ang isang nalalapit na kaguluhan sa Dong Hai. Nabigla si Hai na alam ni Wen ang ganitong sensitibong impormasyon. Binalaan siya ni Wen na ayusin ang pamumuno kung hindi ay may mas mabigat na kahihinatnan. Nang ibalik ang telepono, nanginginig sa takot ang mga tauhan at nagmakaawa ng tawad bago tuluyang tumakbo palayo. Ang babae na nakasaksi sa lahat ay napako sa gulat at nagsimulang magtanong sa isip kung sino nga ba talaga si Wen. Di nagtagal, tumunog ang telepono at tinawagan siya ng kaibigan upang humingi ng paumanhin, sinasabing hindi makakarating dahil kasama ang nobyo. Napatunayan nito ang sinabi ni Wen kanina pa. Sa paradahan, dumating si Wen sakay ng isang pulang Ferrari, ikinagulat ng babae. Ngunit sinabi ni Wen na hindi kanya ang sasakyan, dahil bukas ay babalik din ito sa dati nitong lugar. Habang nagbabalak ng umalis, pinigilan siya ng babae at hinamon na huwag siyang iwan dahil mahina umano siyang babae at walang kasama. Subalit malamig na sagot ni Wen ay hindi siya interesado sa isang babaeng ang galing lamang sa pagmi-makeup ay mas mababa sa 8 puntos mula sa 10. Nagalit ang babae at agad nag-alis ng makeup. Doon lamang kinilala ni Wen ang kanyang natural na ganda, na ayon sa kanya ay umaabot sa 9 na puntos mula sa 10. Pagkatapos, inanyayahan niya itong sumama sa kanyang bahay upang patunayan ang kwento tungkol sa siklo ng oras at upang mas maayos silang makapag-usap. Matapang na sumang-ayon ang babae at nagbanta na tatawag ng pulis kung nagsisinungaling siya. Kaya't magkasama silang umalis. Kinabukasan, sa bahay ni Wen, matapos ang mainit na gabi, nagising siya na inaasahang uulit na naman ang parehong petsa. Ngunit paglabas ng babae mula sa banyo, sinabi nitong 8 ng Hulyo na at hindi na bumalik ang araw gaya ng kanyang sinabi. Nabigla rin si Wen, napagtanto niyang tuluyan nang nawala ang siklo ng oras. Habang naliligo, hindi na itago ni Wen ang galak sa kaisipan na tuluyan na siyang nakalaya. Ngunit biglang lumitaw ang isang sistemang notifikasyon na nagsasabing nakapasa siya sa 1,000 taong pagsubok at na-activate ang Space-Time Reincarnation System. Ipinakita ang kanyang estadistika, lakas 8, bilis 9, tibay 8,
at lakas ng isip 10,000. Bagaman karaniwan lamang ang kanyang pisikal na kakayahan, ang kanyang mental na kapangyarihan ay pambihira. Ipinaliwanag ng sistema na maaari na niyang piliin kung kailan uulitin ang oras, simula palagi sa alas 7 ng umaga. Ang unang reset ay katumbas ng 1 puntos, ngunit double ang gastos sa bawat susunod. Lubos ang saya ni Wen sa bagong kakayahan. Tiningnan niya ang mahigit 1,350 kasanayan sa antas siyam. Mula pagluluto hanggang sa pakikipaglaban, pamamaril, at pagmamaneho. Muling binalika niya sa isip ang kanyang dating buhay bilang isang karaniwang estudyante. Ngayon, tangan ang lahat ng bunga ng kanyang walang katapusang paglalakbay, naramdaman niyang siya ay tunay ng naging pambihira. At sa tindi ng kanyang tuwa, humagalpak siya ng tawa, na dinig hanggang sa labas ng pintuan kung saan naghihintay ang babae. Si Kia Enan ay nagsimulang mangamba na baka tuluyan ang nabaliw si Wen. Nang sa wakas ay lumabas ito, agad niya itong kinwestiyon ngunit napatigil sila nang may kumatok ng malakas sa pinto. Isang grupo ang humihingi ng ibinalik na sasakyan na ginamit ni Wen noong nakaraang gabi. Laking gulat ni Kia Enan nang malaman niyang ninakaw pala ni Wen ang kotse. Natarante siya, iniisip kung paanong agad silang natunton. Ipinaliwanag naman ni Wen na kinuha lamang niya yon dahil inakala niyang babalik naman ang lahat sa dati kapag nag-reset muli ang oras. Ibinunyag niya na ang kotse ay pagmamay-ari ni Wong Jiangyuan. Hindi pamilyar si Kia Enan sa pangalan kaya tinanong niya kung sino ito. Isinalaysay ni Wen na si Wong Jiangyuan ang nanguna sa pambansang pagsusulit para sa kolehiyo sa Donghai 15 taon na ang nakalilipas. May napakagandang kinabukasan sana ito, ngunit nasangkot ang kanyang mga magulang sa isang alitan sa lupa noong bakasyon pagkatapos ng pagsusulit. Nabugbog ang mga ito at naparalisa ang kanyang ama. Sa tindi ng galit, nasaksak ni Wong ang salarin at nakulong ng 3 taon. Pagkatapos lumaya, tumalikod siya sa matinong buhay at pumasok sa mundo ng krimen. Bagaman wala siyang kapangyarihan, impluwensya, o yaman, natatangi naman ang talino niya. Sa ngayon, siya na ang isa sa pinakakilalang kriminal sa Donghai. Napagtanto ni Wen na kung lumabas ang insidenteng ito, siya ang magiging target ng lahat at walang ligtas na lugar para sa kanya. Kaya't agad niyang ginamit ang kakayahan ng sistema upang i-reset ang oras. Kinumpirma ng sistema ang pagbabalik sa petsa ng 8 ng Hulyo, 2020, ganap na alas 7 ng umaga. Pagmulat ni Wen, nakangiti siyang tumingin kay Kia Enan. Bago pa siya makapagsalita, itinapat niya ang daliri sa kanyang mga labi upang patahimikin ito. Ngunit inakala ng dalaga na isa yung pagtatangkang iwasan siya, kaya kinagat niya ang daliri at sinermonan siya bilang irresponsible. Doon ipinahayag ni Wen na alam niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Kia Enan. Napilitan tuloy itong isantabi ang pagkukunwari at inalok na tulungan siya laban kay Wong Jiangyuan. Mahigpit niya itong niyakap at malumanay na tinanong kung mailigtas ba siya nito gaya ng pagkakaligtas niya rito kahapon. Nahihiya, itinulak siya ni Kia Enan, tinawag siyang pilyo, at sinabihang paghandaan ang parusa. Ngunit biglang tumilim ang boses ni Wen, sinasabing ang mga taong kakilala niya ay kayang durugin si Wong Jiangyuan na parang langgam. Sa kanyang guni-guni, sumulpot ang imahe ng isang makapangyarihang babae na minsan na niyang nakadaupang palad. Hindi nagtagal, hinabol siya ng mga tauhan ni Wong Jiangyuan. Pasigaw na pinatitigil siya at ibalik ang sasakyan. Habang nakapaligid ang mga sasakyan ng mga kalaban, tumambad ang mga armas. Natakot si Kia Enan, ngunit nagningning ang interes ni Wen. Sinabi niyang maghanda ito dahil doon palang nagsisimula ang kasiyahan. Mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan, ipinakita ang husay sa pagmamaneho, habang tinatawagan ang misteryosang babae. Sagot ng isang boses sa kabilang linya, at nagpakilala siyang si Wen. Binalaan niya ito ukol sa isang traidor sa loob ng organisasyon na magdudulot ng malaking problema. Nabigla ang babae, si Li Robang, at hinanap ang kanyang pagkakakilanlan. Subalit nagbigay lamang si Wen ng pahiwatig na marami pa siyang nalalaman, kabilang ang tungkol sa nakababatang kapatid nito. Sa gitna ng habulan, ramdam ang salpukan ng mga sasakyan, ngunit hindi natinag si Wen. Binanggit niya na sa loob ng kalahating oras,
Kailangan siyang hakutin ng tauhan ng babae at dalhin sa kanyang kumpanya. Doon malalaman kung sino talaga siya. Habang sinusubukan siyang ikulong ng mga kotse ng kalaban, pinatunayan ni Wen ang galing sa masalimuot na pagmaniobra, mabilis na lumayo at iniwan ang mga humahabol. Sigaw ng sigaw sa takot si Kia Enan, ngunit walang sablay ang kontrol niya sa manibela. Pagkatapos ng nakabibinging karera, huminto sila sa tapat ng bahay ng dalaga. Nabigla si Kia Enan nang makita na tunay ngang bahay niya yun. Nagtaka siya kung paano ito nalaman, subalit ngumiti lamang si Wen at sinabing bahagi iyon ng kanyang 1000 taong karanasan. Paglabas ng dalaga, pinuri niya ang kakaibang galing nito sa pagmamaneho at tinanong kung saan natutunan. Bahagyang nagbiro si Wen, sinabing natutunan niya yun sa halos walang katapusang kamatayan, at pinaalalahanan siyang huwag tularan dahil iisa lamang ang buhay ng tao. Namula ang dalaga, tinawag siyang sinungaling, at humiling ng numero ng telepono. Ngunit bago pa siya matapos, pinaharurot na ni Wen ang sasakyan, iniwan siyang galit at nagulangan. Habang nakatayo, dumating ang ideya. Naisip niyang lahat ng sinabi ni Wen ay nagkatotoo at marahil ay may pakana siya kasama ng kaibigan nito. Nagpasya siyang alamin ang totoo at kukunin ang impormasyon mula sa kaibigan upang mabunyag ang lihim. Samantala, makalipas ang kalahating oras, sumulpot ang larawan ng isang napakagandang babae sa higanteng LED screen ng isang gusali. Naalala ni Wen si Lee Robang, isang tanyag na negosyante sa Donghai, subalit higit pa ang kanyang katauhan kaysa sa nakikita ng marami. Ang kanyang kapatid na si Lee Rui ay may impluwensyang kayang yumanig sa buong syudad. May malalim na koneksyon si Wen kay Lee Robang, na tila may pinagsamahan sa nakaraan. Dinala si Wen sa opisina nito. Payapa niyang inilagay ang kamay sa bulsa habang nakatingin sa babae. Hawak ni Lee Robang ang mga impormasyong nakalap tungkol sa kanya. Si Wen, 22 taong gulang, nagtapos sa Donghai University ng kursong Information Technology, Anak ni Nawai at Jung Yujen na parehong may maliit na negosyo. at may nakababatang kapatid na nag-aaral pa sa mataas na paaralan. Labis na humanga si Wen sa talino at koneksyon ng babae, na sa isang numero lamang ay nakapangalap ng lahat ng detalye tungkol sa kanya. Itinapon ni Lee Robang ang hawak na impormasyon at malamig na binanggit na karaniwan lamang ang pinagmulan ni Wen Chen. Nagduda siya kung paanong ang isang ordinaryong tao ay nakaalam ng mga sensitibong bagay tungkol sa kanya at mariing hinanap ang tunay nitong pagkakakilanlan. Nanatiling kalmado si Wen at ipinakilala ang sarili bilang isang mangangalakal ng katalinuhan. Lumapit siya at ipinaalam na alam niya hindi lamang ang mga detalye ng kanyang buhay kundi pati ang katauhan ng traidor sa loob ng kanyang organisasyon. Inalok niyang ibunyag ang pangalan kapalit ng 10 milyong yuan. Ngunit sa halip na sumang-ayon, mabilis na binunot ni Lee Robang ang isang baril mula sa drawer ng kanyang mesa at itinutok yun sa ulo ni Wen. Malamig niyang sinabi na hindi siya nagtitiwala sa isang estrangherong basta na lamang susulpot dala ang ganoong impormasyon at humihingi pa ng kapalit. Nagbabala siyang kung walang makatuwirang paliwanag, hindi ito makalalabas ng kanyang opisina ng buhay. Hindi natinag si Wen, mabilis na hinablat ang magasin ng baril at ipinaalala na inasahan na niyang gagamitin yun laban sa kanya. Nagulat si Lee Robang kung paanong nalaman ni Wen ang tungkol sa baril na itinago niya sa ilalim ng mesa. Kinuha ni Wen ang baril mula sa kanyang kamay at muling iginiit na isa siyang mangangalakal ng katalinuhan. Ang kanyang baril, aniya, ay isa lamang sa napakaraming impormasyon na hawak na niya. Bahagyang napatda si Lee Robang, sabay halo ng paghanga at pangamba sa talino ng kaharap. Pinatibay naman ni Wen ang kanyang paliwanag, sinasabing wala siyang masamang hangarin at nais lamang makipagkalakalan na parehong makikinabang ang dalawang panig. Bagaman nananatiling mapagbantay, nagtanong si Lee Robang kung ano pa ang nalalaman nito. Habang nilalaro ang baril, inilahad ni Wen ang malalim na kaalaman sa kanyang pagkatao. Siya raw ang panganay na anak ng pamilyang Lee, ngunit madalas nakakaligtaan ang kanyang mga nagawa dahil sa kasarian. Tinukoy din niya ang ina ni Lee Robang na produkto ng isang sapilitang kasal sa pagitan ng angka ng Sun at ng Lee, at kung paanong ito ay napilitan lamang na ipakasal ang anak kay Ding Ruong bilang sakripisyo.
Binalika niya ang nakaraan kung saan 3 beses nagtangkang kumawala si Lee Robang sa kasunduang iyon sa pamamagitan ng huwad na mga kasintahan. Ngunit lahat ng iyon ay malupit na winakasan ni Ding Ruong, ang unay nagtapos sa pagpapakamatay, ang ikalaway ikinulong sa isang ospital pangkaisipan. At ang ikatlo na may hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Ipinakita ni Ding Ruong na kahit alam niyang huwad ang relasyon, hindi siya mag-aatubiling lipulin ang sinumang lalapit kay Lee Robang. Sa huli, upang makatakas sa sapilitang kasal, nagkasundo silang magtayo ng kani-kanyang kumpanya. Sa loob ng 5 taon, ang mas malaki at matagumpay ang siyang mananaig. Lingid kay Lee Robang, naglagay ng espiya si Ding Ruong sa kanyang kumpanya upang sirain ang kanyang mga plano. At ngayong kalahating taon na lamang ang natitira, ninanakaw ng traidor ang kanyang mga pananaliksik upang ipalabas sa isang kumperensya at ipahiya siya. Tahimik na nagsulat si Lee Robang ng tseke at iniabot yun kay Wen bilang kapalit ng pangalan ng traidor. Ngumiti si Wen at pumayag na ibunyag ang impormasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may kumatok sa pinto. Pumasok ang matagal ng assistant ni Lee Robang na si Fan and dala ang mga papeles para pirmahan. Bigla siyang sinunggaban ni Wen. Isinubsob sa mesa, at tinutukan ng baril. Idineklara niyang ito ang traidor. Nagpumiglas si Fan at itinangging may kinalaman siya. Ngunit inilahad ni Wen na alam niya ang 5 milyong yuan sa bangko nito, isang gantimpala mula kay Ding Ruong. Kahit patuloy sa pagtanggi, dinyal ni Wen ang numero ni Ding gamit ang telepono ni Fan. Nang sagutin, agad nagtanong si Ding kung nakuha na ba ang mga dokumento. Sa puntong yun, tuluyan ang nabunyag ang katotohanan. Nagngit-ngit si Lee Robang. Hindi makapaniwala na niloko siya ng assistant na pinakakatiwalaan niya ng maraming taon. Nagmakaawa si Fan, sinasabing utos lamang yon ng ina ni Lee Robang. Ngunit ipinaliwanag ni Wen na hindi totoo yon. Ang ina ay napilitan lamang sa ilalim ng pamimilit ng lolo ni Lee Robang, at ginamit ni Ding Ruong ang pagmamahal niya sa ina bilang kahinaan. Iniabot ni Wen ang baril kay Lee Robang at siya ang pinapiling magpasya sa kapalaran ni Fan. Pumikit ang babae at malamig na inutusan si Fan na lumayas at huwag nang magpakita. Mabilis itong nagpasalamat at umalis. Nagulat si Wen sa pasya ngunit ipinaliwanag ni Lee Robang na hindi niya nais madungisan ang sariling kamay at tiyak na mamamatay rin si Fan sa bandang huli. Gayunman, ibinunyag niya na nananatili pa ring may pagdududa tungkol sa tunay na katauhan ni Wen. Pinaghihinalaan niyang baka kasabwat din ito ni Ding Ruong at sinadya lamang ilantad si Fan upang makuha ang kanyang tiwala. Napakamot si Wen at tinanong kung paano niya mapapawi ang alinlangan. Tinitigan siya ni Lee Robang. At nagmungkahi si Wen ng kakaibang solusyon, ang maging huwad niyang kasintahan. Ipinaliwanag niya na pinakamahalaga kay Ding Ruong ang kanyang reputasyon, at hinding-hindi niya hahayaang siya'y mapahiya. Sa pamamagitan ng pagiging kasintahan ni Lee Robang, mapatutunayan ni Wen na wala siyang kinalaman kay Ding. Napaisip si Lee Robang, inalala ang sinapit ng mga naunang huwad na kasintahan. Ngunit buong tapang na sinabi ni Wen na alam niya ang panganib, at ang pakikisalamuha sa kanya ay tiyak lamang na magdadala ng mas masalimuot ngunit mas kawili-wiling buhay. Itinutok muli ni Lee Robang ang baril kay Wen, at bagaman inamin niyang kakaiba ang lalaki, binigyang diin niyang napakabata pa nito at nakapanghihinayang kung may masamang mangyari. Hindi natinag si Wen at ipinaalala na kung nais siyang patayin, matagal na sanang ipinatawag ni Lee Robang ang kanyang mga tauhan. Natahimik ang babae, ibinaba ang baril at kinilala na may kakaibang bagay kay Wen. Lumapit siya rito at iminungkahi na magpakuha sila ng malapitang larawan bilang patunay ng kanilang ugnayan. Sumang-ayon si Wen, batid na gagamitin yun ni Lee Robang upang ipakita kay Ding Ruong na hindi siya espiya. Pagkatapos kunan ang larawan, idineklara ni Lee Robang na mula sa araw na yon, si Wen na ang kanyang kasintahan at magiging katulong din niya. Binanggit niyang may darating upang tapusin ang kontrata sa trabaho ni Wen, saka inusisa ang kalagayan ng kanyang nakababatang kapatid. Ibinunyag ni Wen na kabilang sa pinakamalalaking club sa bansa ang Donghai Crown, Central Plains Wealthy, at Nanhai Square, at ang una ay pinatatakbo ng nakababatang kapatid ni Lee Robang. Bagaman karaniwang kaalaman yun,
Ipinagpatuloy niya ang pagsasalaysay na ang Donghai Crown ay sangkot sa mga ilegal na gawain na nakapulupot sa ilang matataas na opisyal. 3 buwan na itong iniimbestigahan at sa loob lamang ng 1 buwan, tiyak na babagsak ang buong sistema ng kapatid niya. Magkakasama rito ang panganib para sa buong pamilya Lee, at hindi maiiwasang makulong ang kanyang kapatid. Nag-uumapaw sa galit si Lee Robang. Ngunit tiniyak ni Wen na tiyak at wasto ang kanyang impormasyon. Samantala, sa Donghai Crown, iniulat ng mga tauhan ang sitwasyon kay Liu Taiyuan. Nagngangalit ito sa balitang may naglakas loob na umatake sa kanyang mga tao, nakialam sa kanyang sasakyan, at gumamit ng pangalan ng kanyang kapatid na babae. Nangakong papatayin si Wen, ngunit naguluhan sila ng kanyang kanang kamay na si Zhao Gui kung paano nakuha ni Wen ang kanyang numero at nalaman ang tungkol sa nalalapit na pagtitipon. Bilang pinakamatandang apo ng pamilya Lee at kinikilalang figura, iniutos ni Liu Taiyuan sa kanyang mga tauhan na hanapin at dalhin sa kanya si Wen upang personal niya itong patayin. Ngunit dumating si Lee Robang sa silid at ikinagulat iyon ng lahat. Agad na bumati ang mga tauhan at dali-daling pinatay ang kanilang mga sigarilyo, batid ang ayaw ng babae sa usok. Tinawag siya ni Liu Tai at tinanong kung bakit siya naroon. Itinuro ni Lee Robang si Wen at ipinakilala ito bilang taong nais niyang ipakilala sa kanyang nakababatang kapatid. Lumapit si Wen, binati si Liu Tai at ibinalik ang susi ng sasakyan, na waring hiniram lamang niya. Agad na nagwala ang isa sa mga tauhan, na siya raw ang umutang gamit ang kotse ni Liu Tai. Nanatiling kalmado si Wen habang inaaral si Liu Tai, batid niyang mas mataas ang kapangyarihan nito kumpara kay Lee Robang at halos katumbas na ng kay Ding Ruong. Bagaman mas pinapabura ng pamilya si Liu Tai, nananatili ang matinding paggalang at takot nito sa kanyang ate. Nauutal nitong tinanong kung sino si Wen. Ngunit mahigpit siyang sinaway ni Lee Robang at ipinakilala ang lalaki bilang kanyang asawa. Nagulat si Liu Tai at halos manginig sa pawis maging ang kanyang mga tauhan. Pinagdudahan niya ito bilang panibagong huwad na kasintahan ng kanyang ate, ngunit tinanggap ang pagpapakilala. Pinisil ni Lee Robang ang pisngi ng kapatid, nagbiro at ibinunto ng sisi sa kanyang hindi maayos na pakiramdam. Marahan niyang tinulak sa dibdib si Wen, na tahimik namang nagpaalala na sobra na ang biro. Bamulong si Lee Robang na hindi siya natatakot kay Ding Ruong, habang si Wen ay bahagyang ngumiti at nagpatuloy. Sa isip ni Liu Tai, hindi niya maiwasang maghinala na baka totoo ang relasyon ng kanyang ate at ni Wen. Bagaman gwapo ang lalaki, tila hindi sapat yun upang magustuhan ng kanyang ate na mas hilig ang mga matitikas na lalaki. Naisip niyang baka nalinlang ito, at bilang nakababatang kapatid ay kinakailangang tuklasin ang tunay na pagkatao ni Wen. Kaya't diretsahan niyang tinanong kung paano nito nakilala ang kanyang ate. Ipinaliwanag ni Wen na 3 buwan na ang nakalipas nang magpadala si Lee Robang ng tao sa universidad upang mag-recruit ng mga intern. Bagay na agad na naalala ng babae. Nagulat si Liu Tai at pinagdudahan ang maikling panahon ng kanilang pagkakakilala. Idinagdag pa niya ang ulat ni Zhao Gui na nakita si Wen kahapon na umiinom kasama ang isang batang babae. Maging si Lee Robang ay napalingon sa lalaki, hinihintay ang kanyang paliwanag. Ipinaliwanag ni Wen na ang babae ay si Mu Chanan mula sa pamilya mo ng Donghai, anak ng pinuno ng Mu Medical Biology Group, si Mu Sai. Kung hindi dahil sa kanya, tiyak na magkakagulo ang kanilang tauhan at maaaring ikapahamak ng lahat. Ang pamilya mo ay isa sa pinakamakapangyarihan, at kung sakaling makabangga nila, siguradong matatalo sila at magbabayad ng napakalaking halaga. Napaiiling si Liu Tai, at sa unang pagkakataon, kinilala ang bigat ng babalang dala ni Wen. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik, hindi makapaniwala na sa ilang salita lamang ng lalaki ay natigil ang kanyang galit at lumitaw ang pag-aalinlangan. Sa gilid naman, lihim na napangiti si Lee Robang, nagugulat sa kung paanong nagawa ni Wen na supalan ang kapatid na kilala sa pagiging walang takot sa kahit sino. Mainit ang tono ni Lee Robang nang sabihing itigil na ang mga walang kwentang usapan. Ipinaliwanag niyang dumating si Liu Tai sa pagkakataong yon dahil may kagyat na pangyayari, ang Emperor Club ay nadaplisa na ng kamay ng mga nasa itaas. Nabigla sina Wang Jianyuan at Zhao Gui at halos sabay na sumigaw.
Maging si Liu Tai ay hindi makapaniwalang nangyari iyon dahil maingat niyang inihanda ang lahat. Agad namang napakunot noo si Wen at binanggit na marahil muli na namang ginamit ni Liu Tai ang pananakot sa pamamagitan ng video recording. Gayun din ang patuloy na pakikipag-ugnayan kay Shu, na dapat sana ay natapos na noon pa. Hindi na napigilan ni Li Robang ang kanyang emosyon nang marinig yon. Paulit-ulit na niyang pinaalala sa kapatid na iwasan ang taong yon dahil hindi ito maaasahan. Pinilit ni Liu Tai na pakalmeyan ang ate, ngunit maging si Wen ay sumang-ayon na hindi magandang tao si Shu at tiyak na ipagkakanulo siya kapag dumating ang oras. Pinawisan ng malamig si Liu Tai at iginigiit na ni hindi raw alam ng kanyang ate ang mga transaksyon niya kay Shu. Mariin niyang tinanong kung sino talaga si Wen, ngunit tumugon lamang ito na may mga bagay na hindi niya maaaring sabihin. Nandito lamang siya para kay Robang at bilang kapatid, ayaw niyang makita ang babae na magdusa kapag napahamak si Liu Tai. Nagalit si Liu Tai at binalaan siyang huwag aalis nang hindi nagpapaliwanag, ngunit pinakalma sila ni Li Robang at pinakiusapang pakinggan muna si Wen. Sa sobrang inis, halos mawala ng kontrol si Liu Tai at iginiit na ilalantad niya ang tunay na pagkatao ng lalaki. Tahimik na ipinaliwanag ni Wen na sa buong sistemang panghukuman ng Donghai, kakaunti lamang ang nakakaalam ng kasong may kinalaman sa Emperor Club. Ipinasa ni Yu Bu, isang bagong deputy director, ang investigasyon 4 na buwan na ang nakararaan at nakapagpasok ng mga tauhan na nagkunwaring customer upang mang-alap ng ebidensya. Habang nagsasalita, nagsulat si Wen ng listahan ng mga pangalan, posisyon, at gawain ng bawat taong kasangkot. Pagkatapos, iniabot niya ang tala kay Liu Tai at hinayaang ito mismo ang mag-imbestiga. Nagngit-ngit si Liu Tai nang makita ang mga pangalan at agad na nag-utos na tipunin ang lahat ng tauhan sa lobby. Sumang-ayon si Zhao Gui, habang inutusan naman si Wang Jianyuan na siyasatin ang mga iniwang bakas ng lahat ng nakalista. Binalaan niya si Wen na kapag napatunayang nagsisinungaling, siya mismo ang papatay dito. Ngunit kalmado lamang si Wen na umupo sa upuan at sinabing hihintayin niyang humingi ito ng tawad. Ilang sandali pa, dumating ang ulat at lumala pa ang tensyon. Sa sobrang galit, ibinato ni Liu Tai ang hawak na kamera at nag-utos na hulihin ang lahat ng kasangkot. Pinigilan siya ni Wen at ipinaalala na hindi sila dapat kumilos agad. Kapag may nawala kahit isa sa mga taong yon, mapipilitan ang mga nasa itaas na kumilos ng mas maaga. Nakalap na nila ang ilang ebidensya at ang kulang na lamang ang nagpipigil upang ibagsak ang lahat. Lalong nagngit-ngit si Liu Tai at pinagsabihan si Wen kung ibig bang sabihin ay magtitiis na lamang siya. Ipinaliwanag ni Wen na kung nais nitong magpakabayani, kalahati ng paa niya ay nasa kulungan na. Kung nais namang makaligtas ng maayos, kailangan niyang sundin ang tamang paraan.